Anyway, nasa linya na po natin ang ating susunod na makakapanayam, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at isa rin po sa mamumuno ng House Tri-Committee na ngayon ay tatawagin ng House Infra Committee. Magandang umaga po, Congressman Ridon, and welcome po sa Bantay Balita sa Kongreso. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Maraming salamat po. First time namin kayo makakausap dito sa program. Unang-una sa lahat, kasi last Friday naman din, nagpa-press ko na po kayo sa House of Representatives para magbigay ng update hinggil po dito sa House Infra Committee. Pero ngayon po ba meron ng mga pag-uusap, kailan po talaga aarangkada na ito pong gagawin yung investigation? Actually, anytime po pwede na magsimula yung mga pagdinig. So hopefully within the next 2 weeks, meron na pong na-schedule na organizational meeting. Kung maabot ho namin this week. Pero by most certainly malamang next week kaya ho namin magkaroon ng pagdinig na. Opo. Yun nga lang, Congressman, kasi I'm sure aware din po kayo dito, may mga kongresista rin po kayong mga kasamahan like si Congresswoman Leila de Lima, then si House Majority Leader Sandro Marcos, nagsabi niya na bakit iimbestigahan ng Kamara ang sarili niya patungkol po dito sa issue ng flood control projects. Pero eventually po, nag-adapt po ang House of Representatives nga po para sa pagbuo nitong House Infra Committee. So talagang hindi kayo mapipigilan in short. Well, tama po yun, no? At kailangan natin maglinaw. Ang hindi naman imbestigahan ng Kamara ang kanyang sarili, no? Kundi ang talagang imbestigahan ho ng Kamara ay yung pong 5,500 flood control projects na binanggit po ng Pangulo nitong nagdaang SONA. In fact, yan din ang ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee kasi ito po ay within po yung full oversight powers po ng Kongreso at Senado para sa atin po ang mga usapin po na ito. Pero, tama po kayo, pwede hong mangyari na meron pong senador, pwede hong mangyari na meron pong kongresista na mababanggit at maakusahan. Dito po sa nasangkot, dito po sa mga tinatawag na ghost projects, substandard, incomplete, delayed po ng mga flood control projects. Pero naglatag na ho tayo ng mekanismo kung paano ho natin ma-ensure po na walang conflict of interest at wala ho tayong mapagtatakpan pong mga kasama ho natin, kongresista man ito o senador. Pagka ho napangalanan sila, bibigyan sila ng pagkakataong sumagot, pero immediately pong magre-recuse yung pong komite at i-endorse po agad ito sa DepDev, yung po executive-led probe po na ipinatawag po ng ating pong Pangulo. Po. Buti na po nabanggit ninyo yan kasi sa ngayon po, lalo na sa social media, ang dami mga lumulutang na pangalan ng mga congressmen. Hindi ko na rin po muna babanggitin para bigyan din sila ng fair chance din na makapag-explain. Pero yun nga po, ang dami Yung po bang mga congressman na yun, plano nyo pong paharapin din sa magiging hearing ng House Infra Committee para sila yung mismo magpaliwanag? In the course ho ng inquiry, kasi katulad na binabanggit ko po lagi, ito po ay project-driven, project-to-project inquiry, no? So if in the course of the project specific inquiry, mapangalanan ho sila, saka ho sila pwedeng bigyan ng pagkakataon na sumagot. Kailangan natin maglinaw, hindi lang mga kongresista. Yung binabanggit sa social media, kahit po mga senador. Lalo tigit yung pong mga nag-dinodonatan po ng eleksyon o kaya malapit ho doon sa mga district engineers na sangkot ngayon, binabanggit din ho sila. So, very important ho talaga na maging maingat po tayo. Dito po sana para hindi ho, syempre para hindi din ho mawasak yung reputasyon unfairly ng mga legislators po na ito at hindi rin mawasak yung integrity po ng mga nag-iimbestigang komite. Katulad po ng Senate Blue Ribbon Committee at ito pong House Infra Committee. Opo. So far po ba, Congressman Ridon, meron na kayong initial list ng mga iimbitahan? Kasi kanina umaga, na-interview dito po sa DCWB si Baguio City Mayor Benamin Magalong and he said, handa po siyang pumunta sa pagdinig po ng House Infracom tungkol po sa flood control project. Well, una sa lahat, ang talaga pong magiging focus ng mga investigasyon natin yung mga napuntahan na po ng Pangulo ng mga lugar, no? Kung saan nakita niya para may ghost projects, substandard projects. Yun yung una. Pangalawa, yung focus po would be on the actual ghost projects po na talaga po nakikita natin ngayon. Tapos pangatlo, yung pong mga tinatawag na undercapitalized firms. Ito po yung mga sobrang liit ng kapital, 250,000, pero nakakakuha ng bilyon-bilyong piso ng mga proyekto. Kasi ito po yung mga low-lying fruits kung saan ho tayo pwedeng actual na magpapanagot. Halimbawa, dun sa undercapitalized firms. Similar po ito dun sa family controversy dati, 650,000, 10 billion in contracts. Dati, excuse nila, merong emergency procurement dahil COVID.
Sa infrastruktura ho, wala akong emergency procurement. Ano ang nangyari dun sa Farmally case? Pumipila ho sila sa Sandigan Bayan ngayon para harapin po yung mga kaso. So, ito po mga undercapitalized firms po sa infrastructure. Ito po, babantayan ho talaga namin to dahil I'm sure meron ho talagang malinaw na sabuatan dito. Sa pagitan ng kontratista, taong gobyerno, or kung meron man po nga involved na legislators, hindi mga kongresista o mga senador. Sa Senado po, sa Senate Blue Ribbon Committee, Congressman Ridon, ipatatawag na po, actually meron, isasabpina na yung mga contractors. Meron mga pumunta, mga representative, Iilan lang, oo. ilan lang, parang 7 lang yung may dumating na representative at may-ari, yung 8, wala. Sa inyo bang gagawing investigasyon, ipatatawag din sila at hindi rin ho kayo papayag na no-show itong mga kontratista? Apo, lahat po ng mga involved, no, lahat po ng mga napangalanan ng 15, yung pong isa pang hindi kasama sa 15 pero nabanggit sa inspection po ng Pangulo na ginost po yung proyekto, maimbitahan din po yun. Lahat po yan. So, pero siyempre, may full subpoena powers na po yung Kongreso dahil actual na investigasyon na po ito. No? So, kailangan na po mag-oath yung mga resource persons, kailangan na po, meron na po nga power to contempt, meron na rin pong power to subpoena. Yung pong committee na po ito. So lahat po sila maimbitahan din po. Apo. Congressman Ridon, prior sa magiging investigation ng House Infra Committee, meron na bang kumontak sa inyo, nakipag-ugnayan sa inyo, nagbibigay ng mga information regarding dito sa issue ng flood control projects, yung mga guni-guni or ghost projects, etc.? Meron din po mga nagpapaabot po ng mga impormasyon. So sinasala din ho natin talaga kung alin po dito yung talagang merong batayan, alin po dito yung baka kuro-kuro lang, no? Kasi syempre ayaw din ho natin magsalang sa isang full-blown investigation, yung kulang-kulang po ng mga detalye, no? Kasi syempre buhay at reputasyon po ng mga tao yung nakataya rito, no? Yeah. So very important po na maging maingat po tayo sa paglalatag at pagsisiyasat ng lahat po ng mga impormasyon pong dumarating. Akala ko itatanong ho ni Isa, may tumawag na ho ba sa inyo para huwag banggitin yung pangalan niya o iwasan ang lugar na to? Paano yun? Pwede din mangyari yan, Congressman? Lahat naman po pwedeng Diba? mangyari, no? Pwede Oo. mangyari na may magtatatawag po na kung sino man po, no? Pero I think very clear po yung mandate eh. Galing po sa Pangulo, galing po sa leadership po ng House, no? Na dapat wala ho tayong santuhin po dito. Kung talagang sangkot sila, halimbawa, for example na lang, doon po sa mga ghost projects, lahat po ng mga sangkot dyan, mula umpisa hanggang dulo, may kalalagyan po sila. Kahit po yung Commission on Audit na talagang nag-green light na okay itong proyektong ito, pero wala naman palang actual na proyekto. So, ibig sabihin, lahat ng sangkot, pumirma sa kontrata, district engineer, lahat ng nakasali sa Bids and Awards Committee, lahat ho ng kasama ho na nag-inspect, doon po sa isang non-existent na proyekto, yung project engineer na nagsabi na, oh, ang ganda naman itong proyekto na to. Di ba? Okay na yan. Lahat po ng mga sangkot dyan, meron ho silang kalalagyan dahil ghost project po ito na hindi ho nakita ng kahit sino. Ito po, Congressman, papasensya na ho kasi 'di ba tawag dito, dun ho kasi sa nakita nating mga anomalies, nakakawala ng tiwala, 'di ba? Sabi mo ni Isa kanina. Ito po, Congressman, kayo ho dun sa TRICOM, yung mga bumubuo ay na ho ba? Meron ho ba kayong ginawang vetting para ho kayong mga chairman at yung mga members siguradong walang conflict of interest, walang kinalaman doon sa mga contractor at hindi nagpa-insert ng budget para dun po sa mga naspo-question flood control projects? I think, syempre, yung pong mga committee naman po ay, yan po yung mga existing committees na, no? So may mga committee chairs na po ito at meron pong mga na-elect na po ito ng Kongreso eh. So at this point, hindi naman ho required yung pong vetting process, no? Kasi binuo lang naman ho yung komite. Pero I guess kung meron hong Kung may reasons to information. raise ng conflict of interest, I think we can do it in a very public, very open, very transparent forum, no? Kasi syempre, medyo nakakahiya naman ho yun kung halimbawa nag-iimbestiga ka pero conflicted ka, hindi ba? So, I think kung meron hong mga ganun pong mga pagtingin, that should be raised in the soonest time. Opo. Opo. And would you encourage kasi kasamahan kasi meron hong mga nabanggit halimbawa na isang congressman, si Senator Lacson, welcome ho ba sa committee o i-encourage ho ba ng committee na na sa inyong hearing magsalita sila, mag-disclaimer sila o magsalita na kaagad para sagutin yung allegations? Kung masasalang ho yung usapin, no, doon po sa komite,
wala na po ang problema. Pero siyempre, dahil si Senator Lacson na po yung nagsimula niya, I'm quite sure they will prosecute it at the Senate level in the Blue Ribbon Committee. Pero kailangan ho natin maglinaw kasi I think in a particular interview after the speech, sinabi ho ni Secretary Bonoan ng DPWH na parang a bit inaccurate po yung ilan sa mga reports doon sa kanya pong privilege speech, no? Parang halimbawa, may mga sinasabi kasi na particularly doon sa Mindoro area, parang ang paliwanag ata doon hindi pa talaga tapos na tapos yung pong paggawa po ng flood control project po doon. I think meron siyang ganong paliwanag. So, very important na talagang very precise. Kung talaga bang ghost, edi ghost. Ibig sabihin, dapat pagka sinalang po doon, absolutely, hindi pwedeng kaya pang depensahan po ng mga kontratista, taong gobyerno, yung pong kung bakit po naging ganyan po yung itsura ng mga proyekto. Kanina po nakausap namin si Senator Sherwin Gatchalian at sabi nga po niya, pinag-uusapan din po kasi natin yung 2026 national budget. And of course, mainit kasi yung mata, 'di ba, sa DPWH as Congressman Naridon. Ang sabi po niya, wag nang pasalihin yung mga contractors na sangkot nadidiin nga po dito sa anomalya sa flood control projects. Kung kayo po ang tatanungin, Congressman Ridon, ganun din po ba ang sa tingin niyo, wag mo nang pasalihin sa anumang kontrata o proyekto itong mga contractors na ito para matiyak na, sabi nga ni Senator Gatchalian kanina, baka tuloy ang ligayan ng mga yan. Wala naman akong debate doon, pero kailangan natin maglinaw doon sa itsura po ng blacklisting. Ang totoo po, medyo may problema doon sa blacklisting kasi sa totoo lang, 1 taon, 2 taon lang yung blacklist eh. Sobrang iksing panahon lang po. No? Ang kailangan nung mangyari doon, talagang parang may capital punishment. Pagka talagang ginost mo yung proyekto, talagang hindi ka na pwede. Lahat yung mga management team nakasangkot sa isang talagang blacklisted na kumpanya, kahit magtayo ka ng bagong kumpanya, hindi na pwede. Dapat may ganun actually yung mekanismo. I think, pwede po yung gawin at the level po ng executive, yung po tinatawag na GPPB, yung pong procurement board. Pero baka pwede din hong gawin ng Kongreso at Senado yan. Pero at least may 2 years ka na ma-blacklist man lang. Pero sir, ito po, ang kanya po ay, inaaral pa naman po ni Senator Gatchalian down at ng kanyang team, yung pagpapasok po sa national budget ng special provision. Kayo ho ba possible na suportahan ninyo ito? Kasi pagka ho may kumontra dito, pag sususpensyahan niya, ba't ayaw mo i-blacklist? Hindi, wala akong debate dyan. Okay yan, walang problema. Pero kailangan natin maglinaw na siyempre yung pong blacklisting may actual na prosesong kailangang pagdaanan yun eh. Hindi naman pwedeng halimbawa linagay mo sa special provision na kayong 15, tanggal na kayo ang totoo naman ho, lahat po ba ng hindi lang naman ho 15. Yung sangkot sa mga ghost project tsaka sa mga substandard, hindi ba? Kasi halimbawa, yung nakita ni Pangulong Marcos na ghost project, wala naman sa 15 listahan yun eh. Hindi ba? So parang mahirap yung parang gagawa ka ng isang buong kayong 15, hindi na kayo kasali. Ang ilalagay naman ho niya ay para hindi naman ho i-specify ng itong 50 na ito. Ang special provision na nasa idea niya is kapag involved sa controversy, wala mo ng project. Baka medyo unfair yun kasi syempre, wala pang full disposition po. Nagsasalita ako bilang abogado at na gusto natin maging fair yung komite, di ba? Okay. So, ibig sabihin, kung hindi pa naman fully disposed na talaga sangkot siya sa ghost, sangkot siya sa substandard, parang mahirap na ilalagay. It will, sinasabi ko na it will be challenged in court kasi nga, ano na yung finding? Sinabi ba ng GPPB, for example, na blacklist na yan, hindi na yan pwede. So, kumbaga, kailangan wala akong debate na dapat tanggalin yung mga yan. Pero, kailangan lang pag-aralan kung paano. And with that po, kailangan tawag dito sa Senate kapag hindi magkaigi pa sa wordings, itatalakayin yun and then sasabihin subject to style o Sorry, kailangan ko maglinaw. Hindi siya subject to style eh. Kasi it's a due process question. Yun din naman sir, yung legality sir kasi diba? It's a due process question. So kumbaga, parang wala ako sa posisyon kasi na parang gusto ko lang I don't want to chase the headline eh. 'Di ba? Na sige, blacklist natin yung mga yun. Walang problema. Pero yung actual na mekanismo kung paano siya gawin, parang kailangan natin pag-aralan talaga yun. Hindi mo siya ganun kasimpleng bagay. Pero ano ho ba ang nasa batas at Congressman Ridon? Paano at kailan mabablacklist from the government yung pong mga kontraktor? Hindi, halimbawa, sinabi na ng Pangulo na i-blacklist niya na yung mga yan. Pwede mo magsimula na yung GPPB ng proseso.
Okay. So, ibig ko sabihin, pagka ho natapos yung proseso sa GPPB po ng blacklisting, o di yun na yun. Ang kailangan lang ho talagang gamutin dyan, yun nga, bakit 1 year, 2 years lang po yung blacklist? Mhm. Kasi pagka, di, antayin ko na lang, di magbabago naman ang gobyerno eh. Di ba, pwedeng ganun ho yung strategy po ng mga, mga masasamahong ugali na kontratista. Hindi Mm. ba? Tapos ang Ang kailangan ho, ang Mm-mm. kailangan ho talaga mangyari dyan, parang meron ho talagang permanent ban Mhm. sa pag-negosyo, pagkukontrata sa gobyerno. Mhm. Ayun, oh. Yung mismong contractor at saka yung mga tao involved doon kasi pwede magpalit-palit ang pangalan ng mga pangalan ng contractor Pero same tao. people. Oo, ay nako. Diba? And with that po, maraming salamat Congressman Terry doon sa inyo pong panahon para sa amin. Ingat po kayo palagi. Sa ulitin po. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Yan po si Hilingan, walang pinoprotektahan.